magandang araw sa inyong lahat. Muli ako ay nagbabalik. Sa mga hindi pa nakakakilala sa akin, muli po ako magpapakilala. Ako po si Ms. Irma Igonia, ang CEO and founder of Evanis Cooperative. Bago ang lahat, ipapakita ko muna sa inyo ang bagong anyo ng aming kooperatiba. Sa mga bago po na nais maging miyembro ng aming kooperatiba, huwag po kayong malito. Kami pa rin po ito and mas in-improve lamang po namin ang aming logo. Ito po yung naunang logo, and ito naman po yung pinaka-latest nating logo. So ayan, nakita nyo ng ating new logo at dumako naman tayo sa main subject ng video nito. Pamilya ba kayo sa tinatawag na flywheel strategy o flywheel model? Bakit ito tinawag na absurd? Ano nga bang kinalaman dito sa pamamahala ng isang kooperatiba? Sige, ugisahan natin ang tarayan. Ang flywheel strategy ay isang uri ng business approach na kung saan mas focus ang kooperatiba sa pag-attract ng mas maraming miyembro at pag-sustain ng customer satisfaction and customer engagement at mga advocacy ng kooperatiba instead na mag-focus sa makukuhang profit. Ang main focus ng estratehiyang ito ay ang pagpapalago ng kooperatiba sa pamamagitan ng pagbuo at pagpapatibay ng relasyon ng kooperatiba patungo sa kanilang mga members. Ini-encourage din ng estratehiyang ito ang pag-maintain ng customer satisfaction at customer engagement sa bawat proyekto ng kooperatiba. And then, lumalim ang kaalaman ng members tungkol sa mga advocacy ng kooperatiba at mas naipaliwanag ang kanilang mga benepisyo makukuha sa pagsali ng kooperatiba. And when the point na disconnected na ang members sa kooperatiba o cooperative activities, ang members na din mismo ang magiging susi para makamit ang sinasabing momentum ng kooperatiba. And then, dito na nag-uumpisa yung sinasabing flywheel effects sa pamamagitan ng pag-spread ng magandang positive feedback sa mga members mula sa members, then sa kanilang patungo sa kanilang mga kakilala hanggang sa makakaya na sila ng mga bagong kasapi. So, ano nangyayari? Paikot-ikot lang ang cycle na mangyayari hanggang sa dumami na ang cooperative members. So, dito na magsisimula ang cooperative momentum dahil sa mas dumami na ang kanilang miyembro, mas marami na rin ang mga investment na makukuha para sa susunod na proyekto. Then, it will create sustainability for cooperatives investment. Mas maraming project ang mapupunta para sa patuloy na success ng cooperative. And mas maraming project, ibig sabihin, mas maraming members ang makikinabang at patuloy na lalago ang kanilang investment. Para siyang gulong sa umpisa. Akala mo sa una, yung binibuild mo ang customer satisfaction and members engagement ay maliit lang na. Pero magkakaroon pala ito ng long-term effect para sa kooperatiba. At ang pag-create ng positive impact ay it will turn into cooperative momentum na mas ma-establish ang cooperative position sa market. Siyempre, sa una, hindi madali talaga. Hindi madali dahil marami ang obstacle at hardship na pinagdadaanan dahil kukunin mo ang tiwala ng tao. So, hindi yung ganun kadali. Pero parang gulo lang yan. Kailangan mag-work harder para ma-push mo ang goal at ang success ng kooperatiba hanggang sa maging smooth na ang takbo ng lahat. So, magandang layunin ng flywheel strategy. Pero bakit nga ba ito tinawag na absurd? Sabi ng iba, kaya ito tinawag na absurd o senseless dahil unang-una, napaka-unrealistic lang ng idea na ito at mahirap ipatupad at i-apply sa kahit anong business or even non-profit business like cooperative. Because the CDA flywheel strategy tends to focus on one-fits-all approach to create cooperative development, which may not work for everyone. And ang pagpapatakbo ng kahit anong organisasyon ay nangangailangan ng mas masusing pagpaplano at iba't ibang uring mga estratehiya na babagay sa bawat organisasyon or kooperatiba at dahil pera ang pinag-uusapan dito, hindi lahat ng tao ay handang sumugal. Bago mo makuha ang tiwala ng mga potential customers or members, kailangan mo munang mag-hire ng talentadong tao na may convincing power para makumbinsi ang investor na sumali sa kooperatiba. And then para sa pagpapalaki ng iyong capital, yung mga taong tipong magaling sa sales talk, Pero sino nga ba ang matinong tao ang mas basta na lang sasali sa mga organisasyon? Ipagkakatiwala yung pinaghihirapan nilang pera. So, ilan lamang to sa mga potential challenge ng paggamit ng flywheel strategy. Pero kaya naman itong maiwasan kung magkakaroon tayo ng masusing pagpaplano, lalo na kung ang CDA flywheel strategy ang gagamitin. Siguro dapat magkaroon ng adjustment ang bawat kooperatiba para maging align ito sa pangangailangan at kakayahan ng bawat members. Tulad ng pagtukoy sa kung ano ba talaga ang goal ng members sa pagsali sa kooperatiba. Ano ba ang goal nila? Short-term o long-term goal? Kailangan ba nila ng mabilis na kita or investment para sa future? Or dito makikita kung ano ba ang dapat mong gawin na estratehiya kung paano mo gagamitin ang investment nila. Gaano kalaking halaga ang kailangan mo sa bawat proyekto.